Magandang oras at magandang araw sa lahat ng ating mga ka-art lover at mga kababayan. Merong isang Amerikanong vlogger na sobrang galit kay Kibuloy. Meron siyang pinalabas na video, ito'y short story sa buhay ni Kibuloy. Ngunit ilang linggo lang ang nakaraan ay nakatanggap siya ng email galing sa attorney ni Kibuloy at siya ay pinahingi ng public apology sa kanyang YouTube. Kaya nagkandalait sa galit itong Amerikano. At ngayon ay meron siyang ginawa na video na hindi nag-public apology, kundi galit na galit. Pero ang sani niyan ay itong video na ito. Napakasimple lang naman ang kanyang kwento. Bakit ba naman si Kibuloy at ang kanyang attorney ay nagpadala kaagad ng email? Sobrang pang-ano, di ba? Walang freedom of expression, pati Amerikano binanatan nila Kibuloy. Ito nangyari noong hindi pa nahuli si Kibuloy, noong nagtatago pa si Kibuloy nang mailabas ang bidyong ito. Atin panoorin. Now the guy's name is Apollo. He's 24, he's from the Philippines, and he's a small-time preacher there. And one day he's preaching in a little chapel when suddenly angels appear to him. And they come and they tell him that he's actually the son of his God. Of this, he decides to start his own church. And a few years later, after the church is founded, this guy shows up, Rodrigo. And Rodrigo's running for mayor, and he comes to speak to the congregation at the church. And they welcome him, and soon enough, he and Apollo become good friends. And later, Rodrigo actually gets elected mayor, and he appoints Apollo to be his spiritual advisor. And so then more people find out about Apollo and his teachings, and his church starts to grow, and soon the donations start rolling in. Because, of course they do. But these donations aren't enough for Apollo. He wants more. So he gets the full-time working members of the church to go out at 6 a.m. every morning and solicit money from strangers for the church. The only catch is they can't come home until they reach their daily quota of money collected. So, to avoid sleeping on the street, the members of the church start playing on people's sympathy. Ito ang napakahirap na gawain ng mga miracle worker. Ang tawag sa mga nanlilimos na yan. Meron nga akong nabilhan yan, mga ano lang yun, binibenta nila, mga supply, mga keychain. At ang nagbibinta niyan ay mga dalaga na, nasa kolehiyo na. At may mga itsura, hindi kasi kumukuha si Kibuloy ng hindi maganda. May mga itsura at ang talagang may itsura na talagang pang-artista ay doon na yun sa grooming section. Sa grooming. Alam nyo na yan kung ano yung grooming department, di ba? Doon nilalagay yung magaganda para i-screen. I-screen pa more para makapasok sa inner circle. At kapag nasa inner circle na ay mayroong night duties. Ganyan kasimple. Pero believe din ako dito sa Amerikanong vlogger na ito. Parang Pilipino eh. Kuwang-kuha niya ang kwento kay Kibuloy. Parang nandito siya sa Pilipinas. Kaya kudos sa Johnson yata ang apelido na ito ng vlogger. Kudos kay Johnson. Galit na galit ito eh. Merong isang video to na pinalabas ko nung isang linggo na pinagmumuran niya si Kibuloy. Dahil kakasuhan daw siya eh, nasa Amerika siya eh. Wala tayong jurisdiction. Pwede nga ba? Pwede nga bang kakasuhan natin? Yung Amerikanong vlogger eh, sa Amerika ang itong freedom of expression, freedom of mass media sa Amerika ay malawak yan eh, malaki yan. Hindi katulad dito sa Pilipinas na limitado lang tayo. Kapag nagsisigaw tayo ay pwede tayong hulihin. Doon sa Amerika hindi. Talagang malawak yung kanilang freedom of expression doon. Kaya hindi Brian, gumagawa lang ng video. Katulad ko, gumagawa lang ako eh. At hindi sa akin tong source, reaction lang to. So wala silang magawa sa akin kasi reaction lang naman to. Hindi ako ang gumawa ng videong narito na pinoportray natin. Okay, so anyway, sabi ng isang attorney ay walang jurisdiction si Kibuloy sa Amerika na kasuhan si Johnson, itong American vlogger. Lalo na ay meron siyang dukit doon sa FBI, sa Federal Bureau of Investigation. Ay meron siyang kaso eh, ang dami. Kaya hindi siya makalitaw sa Amerika. Paano nila kasuhan yun?
akala naman nila siguro ignorante yung American vlogger, no? Bakit yun hingi ng apology? Yung kanyang kwento dito ay hango din sa mga kwento ng ibang vlogger, ang masaklap dito kung itong Amerikano ang una sa lahat na nagkwento sa buhay ni Kibuloy. Pwede yun, pero kasi kinuha lang niya sa ibang source. Kaya hindi pwedeng obra yung mga ganyan. Pananakot lang talaga yan. Lalo na dito sa Pilipinas, may nabalitaan ako yung mga nag-compose lang ng mga kanta na nandun yung pangalan ni Kibuloy. Gumagawa ng parang comedy sa kanta. Ay kinakasuhan na kaagad ni Kibuloy, pinapadala na ng mga summon letter pero walang nangyari. Kasi after a week ay wanted na siya at nagtatago na siya. Ngayon ay hindi na pwede. Nasa kulungan na siya anong panalo niya? Kaya nga siya nakulong dahil meron siyang kasalanan. Hindi na siya makaano sa mga vlogger ngayon. Wala na. Kaya yan, charge to experience na lang yan. Okay, balik tayo sa video. Like they pretend to be poor college students or they pretend to be disabled, but whatever. It works, and the church makes a ton of money. And so pretty quickly, Pastor Apollo becomes a very wealthy man. He's so wealthy, in fact, that he's able to start his own broadcasting network. And this helps spread his teachings beyond the Philippines. So now he's got followers around the world, in many different countries, including the United States. And this is where Apollo really levels up. And with the help of his innermost circle, he traffics his most obedient followers into the US, where they start working and soliciting donations from people full-time. So he's making even more money. Oh, and I haven't even gotten to some of the crazy stuff this guy claims. Aside from saying he's the son of some god, he once claimed that he yelled at an earthquake and made it stop. Like there was an earthquake happening, and he's just like, ah! And it just stopped. And he also says that the public should thank him for stopping that earthquake. And of course, the prettiest and most obedient pastoral assistants, they get into Apollo's inner circle, and they become what are called spiritual wives. And spiritual wives, they get a special privilege. They get the privilege of smashing with Ayan. Apollo. So eto na, dito pumasok yung pangalan na Stephanie Ibarra. Yun ang pinakamaganda niyang spiritual wives. Ito kasing gusto ni Kibuloy, gusto niyang magkaroon ng 700 spiritual wives. 700 700. At gusto niya rin magkaroon ng kabit lang yung hindi seryoso na 300. So all in all, 1,000 lahat kababae. Yan kasi ay hango sa legend, sa kwento, sa mythology ni King Solomon. Si King Solomon ay merong 700 wives and 300 concubines according sa Biblia. Pero very political yung ginawa ni King Solomon sa pagpakasal sa mga babae. Kasi ang mga babae na yon ay mga anak yon ng mga hari sa iba't ibang bansa malapit sa Israel. Kaya hindi ginagalaw si King Solomon kasi yung mga hari, ang anak nila ng mga babae ay asawa ni King Solomon. Ganon ka matalino si King Solomon. At yung mga concubines naman, yun yung medyo hindi anak ng mga hari, sabihin natin anak ng mga duki, ayan, anak ng mga mayaman, yan lang yung inaasawa ni King Solomon. At hindi katulad kay Kibuloy na 12 years old, si King Solomon ay yung inaasawa niya mga dalaga na talaga, eksakto sa edad. Ang kay Kibuloy ay pedophilia, pedophile kasi 12 years old At hindi niya pinapakasalan. Sinabi lang na kasal by spiritual wives. Walang katibayan, walang papel. Kaya hindi pa rin totoong marriage yun. Kaya naluloko pa rin yung mga babae. So anyway, maganda ang research nito ni Vlogger Johnson dahil kuwang-kuha ng kwento dito Balik tayo sa kanya. They literally call it night duty. And these pastoral assistants and spiritual wives are anywhere between 25 years old all the way down to 12 years old. Ayan. Well, at this point in the story, Apollo is old as shit. He's 74. And if any of these girls or young women protest their night duty, they're then threatened with eternal damnation.
And to make it worse, these young women depend on the church for their basic needs. Like, they live and work at the church. Their entire social life is there. So they're kind of trapped in this. So he's basically trafficking these girls. Like, this is sex trafficking. And this nonsense goes on for years, not just in the Philippines, but in their US locations too. And at this point, Apollo is a powerful man. Like, his following has grown to over 6 million members worldwide. He claims he has followers in all 200 countries. Plus, with all those donations, he's now wealthier than he's ever been. Dude now owns a private jet and a personal helicopter. He has a church compound that's so massive, it has an indoor arena that seats 75,000 people. Ito muna, mga kababayan, mga ka-art lover. Anong taon ba nagkaibigan sila Duterte at Kibuloy? At anong taon din ba pinatayo yung pinakamalaking gymnasium or yung sports arena na yan? Diba, marami ang nagsabi niyan na ang sports arena na yan at yung Kingdom Come ni Kibuloy ay partnership yan. Ang gasto niyan ay si Digong daw ay si Kibuloy. At mas malaki ang share ni Digong kasi yan yung money laundering, yung tinago kay Kibuloy ang pera ni Digong. Kasi maraming pera si Digong. Sabi nila, hindi akong nagsabi niyan, klaruhin ko lang. Yan ay nakuha ko sa isang vlogger na nagsasabi na kahit kwintahin daw yung yung si street smart guy na vlogger, sabi niya na kahit kwintahin pa yan, yung sa totoo lang naman ay 6,000 miracle worker lang ang tauhan ni Kibuloy na ng limos ay 6,000 lamang. At kung kwintahin mo ang 6,000 na nanlilimos, halimbawa meron silang kita sa isang araw na 1,000, napakalaki na yan, makaya ka nila o makuha kaya nila na makapag-ipon ang Kingdom Come ng bilyon-bilyon na pera para ipagawa ng sports arena na may halagang 60 billion pesos. Kaya yon suportahan? Saan ba nanggaling ang pera? Hindi ata eh. Kahit computin ng mga nakarinig ngayon, nanonood na marunong ng statistics, ng mathematics, computin nyo nga 6,000 members, magkapagpalimos sa araw-araw ng 1,000, malaki na yan, tinaasan ko na. Kaya ba nila na suportahan ang luho ni Kibuloy, panggasolina sa jet plane? Makabili ba si Kibuloy ng jet plane at helicopter sa kanyang amount lamang? Kaya nga pinalabas ng KOGC na meron silang 2 million members para magiging equation, merong equation, merong equality na mapakita sa publiko na talagang yung 2 million kapag magtrabaho ay mayroong bilyong-bilyong pisong papasok sa buwan-buwan para makapagpagawa sila ng sports arena na napakamahal, 60 billion pesos, at makabili sila ng jet plane, ng helicopter, ng mansion at sports car ni Kibuloy. Ngayon, sabi ni Streetwise Guy, yung isang vlogger, ay hindi lahat pera ni Kibuloy ang nandyan. Kasi sa research niya ay karamihan daw diyan na pera ay kay Digong. Kaya talagang gusto nila Digong makabalik pagka-presidente para hindi ma-sequester ang properties ni Kibuloy, which is hindi kay Kibuloy lahat, di ba? Siguro 1/4 ay kay Kibuloy. Sosyo kasi yan na sosyo daw yan. Katulad na lamang sa yun nga, ang sabi nila, malaki ang, sabi ni Trillanes, malaki ang kita ni Digong kasi nandun yung involvement niya sa mga drugs, di ba? Yung kanyang business advisor, Michael Yang, ay isang malaking entity sa droga. Hindi na tayo dapat dito bahala ng Senado diyan, pero
Yan lang ang point ko at point ni Streetwise Guy na kahit manglimos pa ang 6,000 miracle workers ni Kibuloy ay hindi sila makapag-ipon ng pera na pwedeng ipatayo ng sports arena na napakalaki sa buong mundo. Yan ang pinakamalaki. Kaya saan galing ang pera? So yan lang ang ating katanungan. At sana ay makompute nyo rin mga kababayan para malaman natin na hindi talaga pera ni Kibuloy at hindi rin sa KOGC galing. Lahat ang pera na nandyan, pero klarong-klaro rin na malaki ang kita ng mga miracle workers na binibigay kay Kibuloy. Okay, so patuloy tayo sa video ni Vlogger Johnson. Put that in perspective, that's literally the biggest indoor arena in the entire world. And rumors of him essaying young women, they start to spread. And of course, his followers don't believe he's guilty of anything. They stand by him. And religious, culty type leaders always have followers who do this, so this is not surprising. But his longtime friend, Mayor Rodrigo, he ends up running for president and he wins. And with the president of the Philippines on his side, every accusation against Apollo is basically buried. So Apollo seems untouchable by this point. He's been running this trafficking business for like 16 years, and it doesn't seem like there are ever gonna be any consequences for it. Until, I guess at some point, some of his former church members in the US, they go and report him to the FBI. And the FBI starts looking into him, and this investigation makes the news, and Apollo hears about it, and he's like, oh shit! And he allegedly flees the US, and he goes all the way back to the Philippines to his church compound there. Ayan, ang sanhi niyan kung bakit nag-rebuild yung kanyang mga miracle workers sa Amerika kasi binibigyan niya ng kuta. Isa atin sa Pilipinas ay meron daw sila kuta sa Pilipinas lang to na 3,000 a month sa bawat miracle worker na pinakawalan ni Kibuloy sa Metro Manila. Yung si Arlen Stone ay isa yung sa miracle worker sa Metro Manila noon. Si Arlen Stone ang nagsabi niyan na bawat buwan dapat makarimit sila ng 3,000 pesos kada buwan yan. At so merong 6,000 miracle worker, so yan ang income, 3,000 pesos sa bawat ulo. Pero doon sa Amerika ay mas mataas ang quota doon kasi dolyar. Sabihin natin times 5, so 15,000 ang ibibigay ng bawat membro sa pag nandoon ka sa Amerika. Kaya pumalag na yung ibang mga doon sa Amerika kasi ang daming bawal eh. Amerika yun eh, liberated yung mga tao, so walang bawal-bawal doon. Hindi ka makapag-date kung ikaw ay maganda na pastoral, di ba? Dapat meron kang freedom. Pinagbawalan kasi ni Kibuloy kaya nagrebelde. Kaya ayun, isinumbong sa FBI, nagkaroon na kaagad siya ng kaso. Ang dami-daming kaso. Okay, tapusin na natin ng video. There, he'll be protected by his longtime friend, President Rodrigo. But, unfortunately, his friend Rodrigo finishes his term as president, leaves office, and now there's a new president. And new president is not Apollo's friend. Ayan, so alam natin yan. PBBM, kaibigan yan noong magkaibigan pa sila Digong at PBBM, yung hindi pa nila binanatan si PBBM, ay kaibigan pa sila pati si Kibuloy, pero nang binanata na nila ito ng mura, bangag ng bangag, kaya yan, tahimik lang si PBBM pero merong plano kasi matalino. Kaya ngayon, ayan, bumaliktad ang swerte nila, naging malas. Ito naman, 6 years na naprotektahan si Kibuloy ng kanyang padrino, walang iba kundi si Digong. Kaya 6 years na hindi magalaw ng FBI kahit anong gawing kaso sa Amerika, hindi makapasok ang FBI dahil protected si Kibuloy ni Digong as presidente ng Pilipinas. Ngayon, dahil sa pumalit si PBBM at inaway nila, so ang nangyari ay hindi niya nakaibigan si PBBM. Ang nangyari ngayon, kasi pinagmura nila pati ang pamilya ni PBBM, ay ayan, tahimik lang ang mga mobs na ginawa ni PBBM. Pero nandun na si Kibuloy ngayon sa kulungan, mayroong susunod na isa.
May kasabihan ang mga matatanda na birds with the same feather flock together. Ang mga ibon na magkapareho ang balahibo ay magkakasama. Kaya si Kibuloy at Digong, parehong balahibo, ay baka magkasama na yan after a month or a couple of months from now. Katulad na lamang si Kibuloy at yung inaway ni Kibuloy na pastor, si Joel Apolinario ng Kapa, ay nagkikita na daw sila ngayon eh. Magkikita na daw sila ni Kibuloy. Yun ang balita ko. Kaya by next vlog, gawin natin yan, ang pagkikita ni Joel Apolinario at Kibuloy sa kulungan. Magkaaway itong dalawa, mortal na magkaaway, pero dahil presidente noon si Digong, walang magawa si Joel Apolinario, kulong ito. Naku, kawawang pastor dahil kay Kibuloy. Okay, so ako'y magpaalam na. Tapusin na natin ang video ito. Kudos kay Johnson. William Johnson yata ang pangalan nito sa kanyang video. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi tayong updated sa mga uploads. Paalam and God bless.